The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, pangkalma ng ating Friday. Good morning, good morning, good morning. Hindi ko alam kung kakalma sila dahil tungkol sa sugal ang aking topic. Yun na. O sige, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, bago matapos ang weekend o bago mag-weekend, ano muna ang magandang balita mo nga para sa aming lahat? Well, alam mo Tsa, itong mga news lang, parang relevant issue muna tayo. Ito sa mga sabungero. Again, hindi po ako komentarista pero I'll talk about yung kagustuhan nating yumaman bigla, yung immediate gain ba, kumbaga, mabilisang yaman. Kasi minsan dapat yung sugal, entertainment lang, pero alam naman natin hindi entertainment nangyayari. Kasi nagtrabaho rin ako sa isang hotel na merong casino and all. Minsan big time, Ted, high roller. Mga few months after, nagtataksi na lang papasok sa casino. Nung huli, naglalakad na lang. Nung huli, amuyong na lang sa casino. Dating milyonaryo, naging amuyong. Kasi nga po, kung entertainment lang, sana may control tayo. Parang Netflix, nanonood ka, 1 hour tapos. Pero yung pag gusto nyo mabilisang yaman, parang instant noodles. Mabilis, convenient. Pero alam nyo, hindi naman lagi, hindi laging healthy. Hindi ko sabing lahat. Pero hindi ganun ka-healthy compare sa talagang matagal na proseso ng paghahanda. Sabi sa mga Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Pag sinabi pong pandaraya, hindi naman lang ibig sabihin nandadaya ka. Yung mga kayamanan din na gusto mo biglaan, overnight. Kasi nga pong problema, kunyari, let's say sa sabong, masaya ka kasi nanalo yung tinayaan mo o yung manok mo, nanalo, uwi ka sa anak mo, may dala kang pansit and all, pero meron naman mga ilang libong tao na tinalo mo na malungkot. So walang production Masaya ka kasi yung perang ng iba nakuha mo na walang production. Compare sa magsasaka na nagtanim ng binhi, diniligan, dinadamuhan, hinihintay lumaki, alam niyang may season tong pag-harvest at pagtanim, natutulog siya at alam niya, paggabi, gagawin ng Diyos ang kanyang role that the nature will overcome yung kanyang takot kung ano ba. And then mamumunga. Alam niyo po yung mga get rich quick na mga scheme, easy money, bigla ang swerte, madalas mabilis din naman pong nawawala. Pero sinasabi sa Bible, ang tunay na pagpapala ay dumarating sa consistency at faithfulness sa maliliit na bagay. Small thing. Sabi sa Bible, magsimula ka sa maliit na bagay at yan ay lalaki. Hindi masama umangat sa buhay, po? Pero God teaches us na ang tamang paraan ng pagyaman ay dahan-dahan, may disiplina, at napakahalaga na to, may takot sa Diyos. Little by little, one faithful step at a time, hindi glamorous pero steady. Okay? Kaya po, sa totoo lang, ang yaman na dahan-dahan mong pinaghirapan, pinanalangin, inalagaan, isusustain po yan ni Lord ng long term. Again, hindi lang po ito tungkol sa pera, pati sa spiritual maturity mo, relationship mo sa anak mo, sa misis mo, little by little po, yan po ay lalago eventually. Kaya ang call to action ko lang before we end, let's commit to small, faithful steps. Be diligent sa trabaho mo ngayon. Ano man ang trabaho mo, maging faithful ka lang dyan. The Lord will promote you. Yung honesty mo sa finances, the Lord will bless that. Dahan-dahan lang pero kasama mo si Lord, siguradong mag-i-increase yan. Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Tayo manalangin. Lord, Biyernes ngayon, alam ko nga maraming mga kababayan namin na talagang Lord, mula Lunes hanggang ngayong araw na to, step by step, little by little, faithfully, Lord God, lumalaban ng patas. Lord, i-bless niyo po sila. Pero Lord, yung mga taong nangungurakot ng pera, ng bayan, nangungurakot sa kung ano-anong sangay ng gobyerno, o maaaring sa kumpanya nila, nangungurakot din, Lord, wag mo silang patulugin, Lord. Wag mo silang yung damdamin nila ay manatiling ganyan. Baguhin niyo po sila at makita na ang tunay na pagpapala ay nagsisimula ng may takot sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa aming pakikinig sa napapanahong aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanya pong pagmimisyon. Alagaan niyo po lagi siya, lalo na ang kanyang kalusugan. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat na marami. Brad, Friday ngayon. Ikaw ba'y paparine?
Of course, Brad Ted, kailangan kong mag-recharge dahil pag ako'y nasa pwesto mo, gumagandang lalaki ako. Kaya Ted, pupunta ako dyan. O sige. Salamat na marami, Brad. And we'll catch you again Monday na. Talaga naman, oo. Monday na ulit. Ay, hindi. Sabado na Masyado ka pala. naman na-excite naman pumasok ulit. Huwag muna. Magbakasyon muna tayo. Magra-ride ako sa Saturday morning. Magmotor lang tayo pa Batangas. Ayan. Wow, Para naman- layo. Sige, mag-iingat kayo, ha? Ingat, Brad Jeff. Yes, Nag-uulan. Alam mo, lalo na kapag bagong ulan lang, mas madulas ang kalsada. Okay? I know. Sige. Coming from you na isang motorcycle enthusiast before, Nung I bata-bata always pa. take your advice. Yes, Yeah. okay. Ingat tayo, ha? Ingat, ingat, ingat. Sige, so, Yes. salamat na marami, Brad. And mamaya, nandito ka sa programa ni Ma'am Cheryl. Tama? Yes po, alas 4 po Cheryl yan. Sagot kita. Baile. Hindi! Gosim! Ay, sorry. Oo, yung sagot kita. Mamaya. Anong oras ulit, Pastor? 4 p.m., tama? Mamaya po yan, 4 to 5 p.m. Pagkatapos Yan. ni Senator Raffy Tulfo. Yan. Idol Rabbit. Sige. Okay. Okay, Brad? Salamat po sa inyong pakikinig. Darth Mercado, thank you so much for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.